Good morning po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay itutuloy ko yung parang naging series na to about sa lesson na faith. Ito kasi napaka-importante na nababalik-balikan. Hindi sapat na mapakinggan lang natin ng minsan tapos na encourage tayo ay okay na. Kailangan po itong balik-balikan para ma-internalize natin yung talagang pinaka-message. So bago ako pupunta doon sa sa ating lesson ngayon, yung title ng lesson natin ngayon is Faith is Right at the Moment. Pero bago natin talakayin yon ay may dalawang bagay na napaka-importanting malaman natin. Una, developing and or strengthening your faith ay dapat mangyayari ito before storm comes. Kasi pag i-develop natin o palalakasin natin yung faith natin pag nandyan na yung bagyo, ang pagkaka-explain ng Matthew chapter 7 ay ito ay kalokohan. Kasi saan naman kayo makakita ng isang tao na nagre-repair siya ng bahay niya sa kasagsagan ng bagyo? Maaring magawa niya ito pero pahirapan at risky pa. So, ang pagre-repair ng bahay, gawin mo bago dumating yung bagyo. Para during storm, ay relaxation time. Ang poproblemahin mo na lang, ang worries mo na lang pag nandiyan na yung storm ay kung paano ka maging blessing sa iba. So ito ay hindi nagagawa ng maraming mananampalataya, kaya habang bagyo, nag-aaborido sila. Habang bagyo, doon sila punong-puno ng pag-aalala kasi ang develop at pagpapalakas ng ating faith ay hinalintulad lang yan ng Proverbs sa langgam. No? Ang mga langgam, busy sila na nag-iipon ng kanilang pagkain pagka wala pa yung tag-ulan. Kaya sa panahon ng tag-ulan, ay relax sila doon sa kanilang bahay. So sa ating pag-alaga, pagpapalakas at pag-develop, pagpapalago ng ating pananampalataya, ay dapat ginagawa yan habang wala pang problema, habang wala pang pagsubok na dumarating. Kasi mas lalo kayong mamumroblema kung palalakasin nyo ang faith ninyo pag nandyan na yung problema. At sa panahon ng problema, dyan active yung fear at worry. Diyan sila active. May mga sakit na active sila sa isang specific na klase ng panahon. So, ganun din, sa time na mayroong problema, diyan active yung pagtatakot at pag-aalala. Kaya kailangan mo itong paghandaan. Kasi pag hindi mo paghahandaan, mangingibabaw sa iyo ang takot at pag-aalala pagdating ng problema. And then pangalawa, kailangan ninyo na ilagay sa priority list yung pagde-develop at pagpapalakas ng pananampalataya. Kasi pag hindi ito nasa priority list, yung mga ibang priorities ninyo magiging profitless. Once na inuna ninyo ang mga ibang bagay tulad ng paghahanap ng pera, ng masigit pa sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya, pag dumating ang pagsubok, yung inuna ninyo ng masigit pa sa pagpapalakas ng pananampalataya ninyo, ginugol nyo ang panahon nyo doon, ginugol nyo ang lakas at talino nyo doon, ito ay magiging profitless lang sa inyo pag dumating na yung problema. For example, ilagay natin sa specific na sitwasyon ng ating buhay. For example, sa sakit.
kapag dinapuan ka ng sakit at nung dumapo ang sakit sa'yo, before na dumapo yung sakit sa'yo, ang iyong priority ay kumita, humanap ng pera, or ano man yung ibang bagay na pina-prioritize ninyo. So pag dumating yung sakit, anong magiging saysay ngayon ng mga bagay na inuuna ninyo nang masigit pa sa inyong pananampalataya? Alam niyo yung sinabi ni Jesus Christ na 2 tao nagtayo ng bahay, yung isa konkreto, yung isa ay buhangin. Habang nagpiprepare sila, yung isa nasa isip niya may bagyong darating. Yung isang nasa isip niya, bahala na. Basta importante matapos. So kayo ngayon, anong nasa isip ninyo? Baka ang nasa isip natin ay bahala na, importante magawa ko yung dapat kong gawin ngayon. Baka hindi ninyo naiisip na mayroong problemang parating lagi. Baka hindi nyo naiisip na may pagsubok. At kung tayo ay wise, tulad ng sinabi ng Matthew chapter 7, ay nasa isip natin na sa buhay na ito, nandito ang pagsubok. Sa buhay na ito, nandito ang problema. Kaya kailangan kong paghandaan ang aking sarili na pagdating ng problema, hindi ako maapektuhan ng problema. Dahil hindi pwedeng ang nasa isip mo, tatakasan mo yung problema. Hindi, kasi kahit saan ka magpunta, may problema. Kahit saan ka pumunta sa sulok ng daigdig na ito, may problema. Walang lugar dito sa mundo na walang problema. Kahit magpunta pa kayo sa mga magagandang bansa sa Europe. Nung ako ay nag-travel sa Europe, ang gagandang bansa, ang yayaman na bansa, pero syempre pag nakasama mo yung mga tao doon mo na makikita, malalaman kung ano yung mga problema din nila. So kapag ikaw ay turista, akala mo sa lugar na pupuntahan mo, kasi pipiliin mo kung saan yung magandang lugar na pupuntahan mo, parang doon sa mga pinipili mo, parang bang walang problema sa mga taong nandoon. Ang hindi natin nare-realize pag hindi pa tayo nakapunta doon, no? This is reality. Yung mga lugar na magaganda, mas marami silang problema kaysa sa mga lugar na hindi maganda. So sa buhay na ito, nandito ang problema. Ang tanging magagawa mo para mag-survive at mag-thrive is to strengthen and develop your faith. Dahil sa ayot sa gusto mo, darating ang problema. Darating ang pagsubok. So you need to prepare yourself. Okay? So, lalo na pala sa mga frontliners kung kayo frontliners, marami tayong mga members na frontliners. Lumalabas kayo, you have no choice, kailangan kayong lumabas. And then, kailangan ninyo na ma-equip how to live by faith. Ito lang yung magiging shield ninyo sa virus. Hindi mo nakikita. So, hindi mo alam. Yung kasama mo pala, yung hawakan mo pala, yung lugar na pala napuntahan mo, nandun pala yung virus. So, you need to learn how to walk by faith bago kayo lumabas. Make sure yung faith ninyo nasa ayos. Kasi pag hindi nasa ayos yung faith ninyo, tapos lumalabas kayo, then para kayong nakikipagsugal. At ang itinatayan ninyo, buhay ninyo. Paano kung natalo ka sa sugal na yan? Nasa huli na ang pagsisisi niyan. So kung kayo ay frontliners, you need to be equipped how to walk by faith. At kapag sinabi kong equip how to live by faith, yung lesson natin ngayon ay isa sa mga aspect of faith na kailangan equip ka. Which is faith right at the moment. Faith is right at the moment. Ang faith, meron siyang time, meron siyang tense. Na kapag hindi natin naunawaan ito, ahala mo nasa faith ka, ahala mo ginagamit mo yung faith mo, ahala mo umiepekto yung faith mo, pero hindi pala. Once na hindi mo nalaman yung principle na ito, right at the moment faith. Once na hindi natin nalaman na merong time, merong tense yung faith, then it's impossible for you to use your faith. Yung
tense. Kapag kayo ay hindi naman kayo uma-absent nung elementary or nung high school sa English subject ninyo, ay alam nyo kaagad yung basic ng tenses, tenses of verbs, mga ganon, madali yung maunawaan ito. Pero kung kayo ay ma-absent dati o nag-escape, mahirap unawain yung basic ng tense sa grammar. No? Pero very basic, pag sinabing tense, nandiyan kaagad yung past tense, present tense, and future tense. So, hindi mahirap unawain yan kung present kayo sa English subject nyo dati. Ang faith, meron siyang tense. Na nalilito tayo minsan sa pag-apply ng ating faith kasi hindi natin alam yung tense. Tulad sa mga estudyante ko, Bible school man o sa secular, kapag binasa ko yung mga sulat nila, minsan iba yung nai-imagine mo kasi yung instead na present tense, ginagawang past tense. So, hindi mo ma-imagine tuloy kasi gagawin pa lang pero doon sa kanya sinulat, tapos na. So, nalilito ka tuloy, no? So, ganun tayo sa faith. Nalilito tayo, how are we going to use our faith? Kasi hindi natin alam yung tense ng faith. So, Hebrews chapter 11 verse 1, nakikita natin kung ano yung tense ng faith. Hebrews chapter 11 verse 1, ito ang sabi niya. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, sa verse na ito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Although yung word na now dito, kasi ang sentence na nag-start sa word na now, no? So, which is unusual. Umpisa mo yung sentence na now, parang unusual. So, depende yun sa sitwasyon. No? Kasi kahit na i-drop natin yung word na now dito, at i-capital letter natin yung umpisa ng faith. Sabi niya, alisin natin yung now, ang babasahin ko na wala yung word na now, sabi niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, kahit alisin mo yung now, hindi nawala yung ibig sabihin ng faith. No? And actually, yung word na now dito, hindi siya ginamit para sabihin yung tense, which is now, present tense. Ginamit yung word na now dito, hindi para i-emphasize na present tense yung faith dito. Kasi yung pagkakagamit ng word na now dito is conjunction. Diba? Pag sabing conjunction, ay idinudugtong lang niya yung nangyari doon sa mga sinaunang verses. Yung mga last verses ng Hebrews chapter 10. Kaya nga pwede nga natin palitan yung word na now dito ng word na therefore or but, di ba? Kasi hindi rin magbabago yung meaning ng faith kahit ilagay natin yung word na therefore. O, halimbawa, basahin ko, therefore, halimbawa, therefore, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, hindi nagbago yung meaning ng faith. Okay? Pero, although yung word na now dito ay conjunction siya, which is hindi nag-i-emphasize kung ano ang tense ng faith, hindi ibig sabihin na walang tense yung faith. Hindi ibig sabihin na walang time of faith. Kasi yung second word ng sumunod, or yung third word na sumunod sa word na faith, ay makikita natin doon kung ano ang tense of faith. Babasahin ko, sabi niya ganito. Now, faith is. O yung word na is ay nagpapakita na kaagad yan na it's present tense. Kasi pwede naman niyang sabihin na now faith was the substance of things hoped for. Pag sinabing now faith was, then faith is past tense, di ba? Or pwede niyang sabihin ganito, now faith will be the substance of things hoped for. O pag sinabing will be, ibig sabihin future tense. Pero hindi nakasulat na was at hindi nakasulat na will be. Ang nandun ay is, which is nagpapakita that faith is present tense. Or faith is now. Faith is now or now faith is. Yan, itong gusto kong idiin sa inyo. Kung hindi present tense yung faith mo, then ibig sabihin, hindi yan faith.
fake. Tulad ngayon, maraming fake news. Marami rin ngayong fake faith. Akala niya nag-walk by faith siya. Akala niya ginagamit niya yung faith niya. Akala niya may faith siya sa God. Pero ang totoo, wala kasi hindi present tense yung application ng kanyang faith. So, faith is present tense. Ibig sabihin ganito, pag sinabi kong God is going to provide my needs, that's future. And that is not faith. No wonder kung bakit walang provisions na dumarating. Pag sinabi ko, I believe God will provide my needs, that's not faith. Because it's in the future tense. Diba? Ngayon, ito ang faith. I believe, I receive the provisions of God right at this moment. Pag ganyan ang application ng aking faith, then that's the real faith. Pag sinabi kong I believe that God is faithful and He is going to provide my needs, that is not faith. Because faith has a tense. It's present tense. At kapag inilalagay ko lagi sa future, then it's not faith. And it's not going to be answered. It will not manifest in this physical realm. Ang magpapamanifest dito sa physical realm ng mga bagay na hindi ko nakikita ang pinaniniwalaan ko is the faith. At kapag i-maintain ko yung position na yan, it will cause it to come to pass. Because faith is right at the moment. Right at this moment. Ngayon, titingnan natin kung anong pagkakasabi ng Mark chapter 11. Titingnan natin kung anong pagkakasabi ng Mark chapter 11. So, tandaan nyo, if it's not now, if it's not right at this moment, it's not faith. Because faith is always now. For example, sa healing, no? Healing, sa kagalingan sa mga sakit. Pag sinabi kong, I believe God is going to heal me, it's not faith. Hindi ako gagaling. Pag sinabi ko lagi, I believe God is going to heal me, it's not faith. Pero pag sinabi kong, I believe that I am healed right now, because based on God's word, by His stripes, I was healed. So, ina-update ko ngayon. Therefore, I am healed right now. I believe that I am healed right now. So, yan ang faith. As long as na ang aking sinasabi, I believe that I am going to be healed. Hindi yan faith. I believe that God will answer my prayer. Or I believe that God is going to answer my prayer. Hindi yan faith. Ang dapat, ganito, I believe that God has already answered my prayer right now, right at this moment. So, ganito ang pagkakasabi ng Mark chapter 11. So, Mark chapter 11, verse 24. Therefore, I say unto you, so si Jesus Christ ang nagsasabi dito. So, wag niyong, kasi minsan nalulungkot ako pag yung mga naka-experience na sa inyo ng reality ng aking tinuturo sa inyo, pag nag-testify kayo, narinig ko lagi. Sabi kasi ni Sir Paul, minsan nakukonsensya ako kasi hindi naman ako nagsabi. Itinuturo ko lang yung sinabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya dito, therefore I say unto you, si Jesus Christ ang nagsasabi dito. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Wala naman kayong mababasa dyan, no? Wala kayong mababasa dyan. Therefore, Sir Paul said unto you, wala naman ganun. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. So, anong sabi ni Jesus Christ? Ito ang sabi niya, what things soever you desire. So, I believe marami kayong mga desires. Pag gagamit tayo ng ibang term, wants.
What things soever you want. What things soever you will. Kumbaga, it is your will. It is your desire. It is your want. Ngayon, ano raw yung ating desire? Ano raw yung ating will? Ano raw yung ating want? Sabi niya, when you pray. When you pray. Pag sinabing when you pray, ibig sabihin, right at the moment. Therefore, I say unto you, sabi ni Jesus Christ, what things soever you desire, right at the moment you pray. Yan ang ibig sabihin. Right at the moment you pray, what? Anong gagawin mo? Sabi niya, right at the moment you pray, believe that you receive them. So, when am I going to believe when I pray for what I desire? When am I going to believe? Should I believe kapag ito'y nangyari na? Hindi. When am I going to believe? I am going to believe that I have already received it. When? The moment I pray. That's present tense. Pero maraming prayer hindi nasasagot kasi inilalagay sa future tense. Kaya nga, biro ko lagi sa mga estudyante sa Bible School, sa subject nila sa akin na Faith Dynamics. Sabi ko, darating ang araw, uwi na tayo sa langit. Pagdating natin sa langit, marami kayong makikitang mga malalaking boxes doon. At doon sa mga boxes na yon, nandoon yung mga dati yung ipinanalangin. Nandun yung mga magagandang laptop, nandun yung sasakyan, nandun yung house and lot. Biro lang to, walang katotohanan to, pero may aral. So, nandun lahat yung mga dati mong pinag-pray. At nandoon sa ibabaw ng mga boxes na ito, nandun yung pangalan mo. Pero doon sa baba ng pangalan mo, may nakasulat. Sabi nga doon, returned to sender. Kasi, on the way pa lang, yung desire mo, na-discourage ka. Kaya, imbis na makarating sa'yo yung mga pinag-pray mo, yung mga pinaniwala mong sa'yo na, hindi nakarating kasi nagduda ka, nag-alinlangan ka, sumuko ka. So, sayang, no? Makikita mo yung isang box, hindi mo na mapapakinabangan nung nakita mo kasi wala nang time para gamitin. Pero yun ay sa'yo. Nabalitaan nyo yung nakahukay ng limpak-limpak na pera? Ang daming pera, pero hindi na napakinabangan. Wala nang monetary value. Darating ang time, ganun ang mararamdaman ninyo. Sayang. Dumating sana yan sa akin kung naintindihan ko lang yung faith is right at the moment. Ayan. The moment means right now. When you pray, it means the moment you pray. The moment you pray, it means right now. Ayan. The only time, sulat nyo ito kung kinakailangan para lagi yung maalala. The only time that God can answer your prayer is right now. Because He is a now God. Yung sinabi ng Hebrews, na sabi nyo, I think Hebrews 13, Hebrews 13:8, sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Isinulat ang verse na yan for our own benefit para ma-realize natin, kasi sa atin mayroong kahapon, mayroong ngayon at mayroong bukas. Kasi nga nakatali tayo sa kalendaryo, nakatali tayo sa relo, mayroong oras, so pressured tayo, lalo kung may nagsabi ng due date sa atin. Nakatali tayo sa panahon, nakatali tayo sa oras, mayroong araw, mayroong buwan, mayroong taon. Ganyan tayo dito. Ngayon, wag niyong iparis ang Diyos sa ganyan, dahil ang Diyos wala siya sa ganyang sitwasyon. Kaya nga, hindi mo alam kung ilang taon ng Diyos. Dahil sa langit walang kalendaryo doon. God is always now.
Sa langit, walang gabi na magdidetermine kung anong araw na ngayon o kung anong araw susunod. Walang gabi doon. Sa atin, may gabi. Kaya pag gumagabi na, iba sa inyo, napipressure na kasi hindi niya na matatapos yung kanyang ginagawa. Or pag gabi na, tapos kinabukasan, due date, pressured na siya. Sa Diyos, walang gabi. So, walang pressure sa Diyos. Kaya kung ang Diyos, sasagot siya sa ating prayer, it should be now because God is a now God at wala ang bukas sa Kanya. You should believe right now kasi walang bukas sa Diyos. You should believe right now at hindi mamaya kasi walang mamaya sa Diyos. God is always now. Kaya nga doon sa testimony ni Jesse Duplantis nung siya daw ay na-caught up sa heaven, din nakita niya si Abraham at tinanong niya si Abraham, kailan ka pa nandito sa langit? Ang sabi ni Abraham daw sa kanya, sabi niya, just now. Hindi nila alam yun. Kapag kahapon, sa kanila wala nang pakialam yun. Wala na silang pakialam doon. Dahil sa langit, it's now. So kung gusto mong sagutin ng Diyos yung prayer mo, you should believe that you have it right now the moment you pray. Ngayon, ganito ang pagkakasabi, para maliwanagan kayo. Ganito ang pagkakasabi sa isang verse na magpapatunay na ang sinasabi ko sa inyo is true. It is always now in heaven. It is always now. 2 Peter chapter 3 verse 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. Ito ang sabi niya. But beloved, sabi niya, be not ignorant of this one thing. Pag sinabi niya, be not ignorant of this one thing, kaya niya sinabi yan kasi may mga ignorant sa bagay na ito. Marami. Hanggang ngayon. That they are ignorant with this thing. Pero kung sinabi niyang be not ignorant, warning na yan sa atin. Kailangan tayo mag-pay attention. Ano bang ibig sabihin niya? Para hindi rin ako maging ignorant. Ganun kaagad tayo dapat. So ito sabi niya. The one day is with the Lord as 1,000 years. And 1,000 years as one day. So wag daw tayong maging ignorant dyan. Ngayon, kung ayaw mong maging ignorant dyan, ano ba ibig sabihin niya? Ito yung ibig sabihin niya. Be not ignorant of this one thing, that one day with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ang ibig sabihin niyan, it means that there is no difference to God about who He is right now, and even after 1,000 years, He is still the same. Walang pagkakaiba sa Kanya yon. Kahit gawin mo na yung 1,000,000 years, walang pagkakaiba yan sa kung sino ang Diyos ngayon and even after 1,000,000 years. He is still our provider. He is still our healer. He is still faithful. He is still good. Hindi magbabago yan kahit after 1,000,000 years. Walang nagbabago sa Kanya. He is always the same as He is right now. He was before na-create pa ang lahat. Still the same. Kaya ang Diyos, pag siya'y sumagot sa ating prayer, it's right now, when you believe that you have received right now, pag sa Kanya, sasagutin niya kaagad yan. Ngayon, it takes time. Sa atin, kasi may panahon. At depende sa kung gaano ka tumatayo sa faith mo, that you have it already right now. O kanina nga lang, nagtitesting kami. Kaya nga, nagtitesting kami dito sa, sa mga gamit dito. Nagsalita ako dito, sound ka ako, hindi ka agad dumating. Pero, nagsalita ako right at the moment. Pag sinabi ko, sound, right at the moment, nagsalita ako ng sound. Pero, it takes time na dumating doon sa cellphone na pinagtitestingan, yung sound. Kagaya ngayon, advanced na ako. Actually, advanced na ako. Yung dumarating sa inyong ibang sound, sinabi ko na yan kanina. But right at the moment, magsasalita ako ngayon ng hello. Right at the moment, nagsalita ako ng hello, pero hindi kagad-agad dumating sa inyo. Nag-travel pa. Ganun din sa kung saan natin ginagamit yung faith natin. Doon sa desire mo. Yung desire mo, it's the thing that you are hoping for.
And faith is the substance of things that you desire. Faith is the substance of things you hope for. The things that is your desire, that you believe you receive right now, God has already answered that prayer right now, pero hindi dumarating sa iyo kaagad. Nagtatravel pa. Nagtatravel pa. Kung maintindihan lang natin yan, and then, hindi mag-fail yung faith ninyo. Okay? So, ang Diyos hindi namamatay. Ang Diyos hindi namamatay. Bakit? At hindi siya mamamatay. Bakit? Kasi hindi naman nadadagdagan ng kanyang edad. Dahil walang araw sa kanya, walang date sa kanya, walang taon sa kanya. Hindi siya concerned kung ilan ng edad niya. Dahil hindi siya tumatanda. Mamamatay lang yung tumatanda. Mamamatay lang yung nadadagdagan yung edad. Ngayon, paano mo madadagdagan ng edad ng Diyos when He is a now God? Kung maintindihan mo lang yan kung sino yung Diyos na hinihingian mo, kung sino yung Diyos na kung saan mo ipinaparating ang prayer mo, kung maintindihan mo lamang siya, makikilala mo siya, then hindi ka natatakot habang nagpipray at hindi ka natatakot after you pray. Yung mga natatakot habang nagpipray, yung mga nag-aalala natatakot after nilang magpray, hindi kasi nila kilala kung sino yung Diyos na kung saan nila in-offer yung prayer nila. Ahala nila kasi God is a God of tomorrow. Well, of course, tomorrow, nandun pa rin siya. Why? Because tomorrow will be now. Pag nandun na tayo sa tomorrow, then that tomorrow for us, pag nandun na tayo sa tomorrow, then that is now. Halimbawa, ngayon yung tomorrow. Oh, I'm here right now. Kaya, kahit it takes 3 years na dumating sa iyo yung sagot ng panalangin mo, sa Diyos, sinagot ka na niya before pa. Before pa ng 3 years na yan, sinagot ka na niya. The moment you pray, sinagot ka na niya. At kung dumating man sa'yo, after 3 years, yung sagot, sa Diyos, it's now pa rin yun. Basta sinabi niya, I have answered your prayer right now. Basta ang point dito, if you will not believe you have received right at the moment you pray, then you are not in faith, so don't expect to be answered because you're not in faith. Ang Diyos nare-required lamang siya ng ating faith. Pag walang faith, hindi siya gagawa sa ating buhay. Kaya sa mga walang faith na may nangyayari, well, it's because the operation of the gifts of the Spirit. Pero hindi laging ganun. Hindi laging may operation yung gifts of the Spirit. Halimbawa, gumaling siya, wala naman siyang faith, gumaling siya ngayon, pinray over siya, and then the gifts of the Spirit nagmanifest, the gift of healing, well, praise God. Pero hindi laging ganon. What if bumalik yung sakit niya? Aasa siya ulit sa operation ng gifts of the Spirit? No. Hindi daily mayroong gifts of the Spirit na nag-ooperate. But daily, we are required to walk by faith. Because 4 times na sinabi ng Bible, the just shall live by faith. Okay. If God answers our prayer right now, no? If God answers our prayer right now, then why is it that we cannot get the answer physically right now? Okay, may nangyari ganito sa book of Daniel, which is napakagandang example ito. Sa Daniel chapter 10, dito sa verse 11, then didiretsuhin ko hanggang verse 13. Ito sabi niya, and he said unto me, O Daniel chapter 10 to verse 11, and he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto you. Pag sinabi niya kay Daniel, understand, then we should understand too. Sabi niya, understand the words that I speak unto you, and stand upright. For unto you am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. So, ito yung nagpray si Daniel sa God who is a now God.
And then nagpadala ang God ng angel para iparating kay Daniel yung sagot ng kanyang prayer, ng kanyang petition sa God. And then dumating yung angel at yun yung nagsalita. Verse 12, sabi niya, Then said he unto me, yung angel, Fear not, Daniel, for from the first day, kung manual yung Bible ninyo, guhitan nyo, for from the first day, kung digital yung Bible ninyo, i-highlight ninyo, for from the first day that you have set your heart to understand or to pray, and to chasten yourself before thy God, thy words were heard. Your words were heard, and I come for thy words. So, tinan nyo. Kailan narinig ng Diyos yung word of prayer ni Daniel? Tinan nyo yung Bible niya, nandun ang sagot. Kailan narinig ng Diyos yung words of prayer ni Daniel? Sabi niya, from the first day. So, kailan narinig yung prayer ni Daniel? From the first day. Right at the moment, Daniel prayed. Narinig yung kanyang word of prayer. And in verse 13, nakita niyo dito, yung sagot sa mga katanungan ninyo. But the prince of the kingdom of Persia, yung tinutukoy niyang kingdom of Persia dito, not a physical king. But the king, the spirit, the evil spirit, na nandyan sa ere na nagpo-produce ng stronghold sa lugar na Persia, kung bakit ang lugar na Persia ay evil. Kasi may stronghold dyan sa atmosphere. At tinukoy niya na ang leader nila, sabi niya, the prince of the kingdom of Persia. Hindi yung literal na king of Persia, but the king who has a rule over Persia. The spirit that is ruling over Persia. So, sabi niya, but the prince of the kingdom of Persia withstood niya 120 days. So, challenge ako ng evil spirit of Persia, sabi niya, in 3 weeks. Nagkaroon ng battle in 3 weeks. Simula nung unang araw na si Daniel ay nagpray. So, nakikita ninyo? The moment you pray, and the moment you pray, you believe you received, then, spiritual battle nag-start. Merong battle behind the scene. At yung battle na ito, maipapanalo mo if you will remain in faith that right at the moment you believe, you receive, that it is yours already. If you will maintain that position, then you will win the battle. At kapag naipanalo mo yung battle, spiritual battle, then after the victory over the spiritual battle, then in the natural magmamanifest yung desire mo. So the reason hindi dumarating sa physical realm yung answer doon sa prayer mo kasi natalo ka sa spiritual battle at yung magdi-deliver sana ng sagot sa prayer mo bumalik sa kung sino ang nag-send sa kanya. Kaya sabi ko yung joke kanina, return to sender. So nag-pray si Daniel, and right at the moment na siya ay nag-pray, sinagot siya kaagad ng Diyos. Pero dumating ang sagot sa kanya after 3 weeks. At bakit nakarating yung angel sa kanya para i-deliver yung sagot? Why? Kasi si Daniel, hindi nagbago yung kanyang commitment the first day na nag-pray siya hanggang sa dumating
At ako'y kumbinsido na kung yung sagot ay 3 months bago dumating, I believe si Daniel hindi pa rin nagbabago sa kanyang commitment. Hindi pa rin nagbabago yung kanyang walk of faith after 3 months or even after 3 years. At yung kanyang position na nag-stay siya sa faith and then everyday declaring the goodness of God, everyday declaring that you have already received it and giving thanks to God. Sabi ng Psalms 103, yung words of God na dinedeclare natin, nagiging angels food na nagbibigay ng energy sa kanila. Lumalakas sila nang sa ganoon ay hindi sila ma-overcome ng evil spirit at para makapag-penetrate sila na mag-deliver sa atin ng mga answers ng ating mga prayer. So, hindi nagbago yung faith and commitment ni Daniel kaya nakarating sa kanya after 3 weeks. Ngayon, ang iba sa inyo, mapapabilis yung pagdating sa kanya. When I'm talking about the date, no? I'm talking about days, weeks, and months, and years. Kapag ikaw ay well-equipped na, mapapabilis, mapapaiksi yung panahon sa pagdating ng answer in the natural realm. Pero sa mga iba na nag-experiment pa lang kayo, ang iba yan na nag-aaral pa lang kayo to walk by faith, medyo napapatagal pa kasi hindi pa kayo equipped how to walk by faith. Pero sa mga well-equipped na, mapapabilis na at mapapaiksi na yung panahon sa pagdating ng mga answers ng mga prayers niyo. Ang huwag ninyong kakalimutan is you must believe that it is already answered the moment you pray. Every time you pray, you must believe that right at the moment you pray, believe that it is already answered by God. Huwag mong hintayin na dumating yung prayer and then nung nakita ng mata mo na nandyan na and then sinabi mo, I believe God answers prayer. No. The moment you pray, sabihin mo na yan kaagad. Dahil siya nga talaga yun. He is the God who answers our prayer faithfully. And right at the moment you pray, kumikilo siya kaagad. Hindi lang nakakarating sa atin yung answer kasi nagmamadali tayo. Hindi lang dumarating yung answer sa atin kasi hindi natin naunawaan yung spiritual battle behind the scene. Habang hindi pa dumarating yung prayer, hindi tayo aware na mayroong spiritual battle. At yung spiritual battle na ito, lumalakas ang puwersa mo if you keep yourself in faith. If you stay in the Word, if you stay in prayer, if you stay in worship, if you stay in praising God, if you stay in thanksgiving, if you stay doing what God has told you to do, kahit ano pang nakikita mo dito sa natural realm, then the battle spiritually mapapanalo mo. Hindi ka dapat ma-discourage because wala kang nakikitang maganda in the natural. Huwag. May nangyayari kahit wala kang nakikitang nangyayari. May nangyayari behind the scene. Nakikipaglaban yung mga angels mo para lang makarating sa'yo at mag-manifest sa natural na ito yung mga prayers mo. Ngayon, habang dumarating, habang on the way, habang OTW, yung answer doon sa prayer mo. Ang Satanas, pilit siyang nag-i-inject ng mga fear, worries, anxiety, stress, pressures, depression. Yan ang ini-inject niya sa brain mo para matinag ka sa faith mo at hindi na i-anticipate yung OTW na kaganapan ng prayer mo. Dinidistract ka niya kung ano-ano mga inilalapit niya sa iyo na mga temptation para mag-return to sender yung pinag-pray mo. At pag hindi mo naunawaan yan, papatol ka sa mga temptation. Ay iba sa iyo nagtataka, bakit nung nag-pray ako, bakit kung kailan matatag na ako, mas maraming temptation. It's because ayaw ni Satanas na makarating sa iyo yung mga answers ng mga prayers mo. Kaya gumagawa siya ng distractions.
para mag-return to sender. Kayo mga nararanasan ninyo, problema, pagsubok, challenges, confusion, pressures, stress, hindi mo maunawaan, maging sarili mong feelings, hindi mo maunawaan. Hindi mo naintindihan nangyayari sa kaisipan mo, sa damdamin mo, hindi mo naunawaan nangyayari sa pamilya mo, bakit mas lumalala sila. That's all the distractions of the enemy to cancel the answer of your prayer. Pag hindi mo naunawaan yan, ito ang dahilan kung bakit may nagbabackslide. O hindi mo siya mag-backslide, manlalamig yung faith niya. Hindi niya naunawaan na yung nangyayari sa kanya in the natural, reflection na kung ano nangyayari in the spirit. Sa spiritual realm, may battle. Okay, ganito pa. Para mas ma-reinforce ko pa ito sa inyo. Si Moses, kung matatandaan niyo si Moses, nang siya ay ni-raise up ng Lord to deliver the Israelites from the Egyptian. Kasi yung nangyari noon, si Joseph ay naging prince sa Egypt, kahit hindi niya bansa, na-promote siya, and then dahil na-deliver ang Egypt from famine, dahil sa wisdom na binigay niya kay Joseph, then pinayagan siya na dalhin yung kanyang family members sa Egypt, and then pagdating sa Egypt, patuloy na nanagana, patuloy na nag-prosper, patuloy na pinagpala ng Diyos yung mga Israelites sa loob ng Egypt hanggang sa sila na ang nagiging majority. Nagiging minority na lang yung mga Egyptian. So may mga leaders na nagsulsol doon sa hari na kapag hindi natin pipigilan ang pagdami ng mga Israelites at kung hindi natin sila imamaltrato, baka pagdating ng time tayo mismo ang palalayasin sa ating bansa. So in 400 years, minaltrato nila ang mga Israelites. And then one day, the raise up ng Lord ang isang deliverer na si Moses. And then nangusap ang God kay Moses. At ito sabi niya, verse 13, nung nangusap na si God kay Moses, sabi ni Moses, and Moses said, Exodus chapter 3, verse 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they say to me, what is his name? What shall I say unto them? So, ang worry ni Moses, baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelites na siya yung deliverer. So, ang kanya sinabi sa God, nangusap ka sa akin, O Diyos, sinabi mo that you are the God of my fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, Joseph. And you told me that you are going to use me to deliver the Israelites. But these Israelites, akalain mo, in 400 years, wala silang alam kundi slavery. At sila ay na-influensyahan na ng idolatry ng Egyptian. So they are now serving and worshiping other God. Although ang iba sa kanila, alam pa nila that there is only one God, pero most of them ay influenced na ng idolatry sa Egyptian. Kalahin mo 400 years, di ba? Doon marami nang namatay sa mga sinaunang tao sa kanila, mga ninuno nila na dating sumasamba sa Diyos at tinuturing na kasalanan ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa anumang picture, imahe. Yung mga sinaunang yun na nakakaalam nun, hindi na alam kasi puro slavery na ang kanila nasa utak at puro culture na ng Egypt ang kanilang alam. Kalahin mo 400 years. Tulad sa atin, di ba? Bago pa naman pumasok ang Spanish dito, meron tayong sariling culture. Bago tayo naging Katoliko, meron ng dating sinasamba ang mga Pilipino, sumasamba sila sa Abba, which is God the Father in heaven. Natuto lamang tayo magkaroon ng mga anito, ng mga Diyos-Diyosan nung pumasok na ang mga Spanish. And then, pinwersat na kayong maging Katoliko. So, isipin nyo, yung ganung nangyari sa mga Israelites, in 400 years, anong mindset nila? Puro kahirapan, puro sakit, puro pagdurusa, puro paghihirap. Hanggang sa hindi na sila naniniwala na may Diyos. So, yan ang worry ni Moses. Paano ko sila kukumbinsihin? At kung tinanong nila kung anong pangalan mo, mostly sa kanilang Diyos may pangalan. So, pag tinanong nila anong pangalan mo, anong sasabihin ko?
So, ang sabi ng Diyos, ang sagot ng Diyos ngayon, verse 14, sabi niya, "And God said unto Moses, I am that I am. I am who I am. Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me to you." So pag tinanong ang pangalan ko, sabi ng Diyos kay Moses, kung nag-aalala ka, hindi mo alam kung anong pangalan ko, at nag-aalala ka kung ano yung sasagot mo pag tinanong kanila, ang sinagot ng Diyos kung ano ang pangalan niya, hindi niya sinabing, I was the God of your fathers. Hindi niya sinabing, I will be the God of your people. Ang sinagot ng Diyos sa kanya, I am who I am. Paglalagyan mo ng tense yung I am. Hindi naman siguro past tense ang I am. Hindi naman siguro future tense ang I am. I am is right now. I am. I am is present tense. That's why if you will ask Him for something, you must believe that it is yours right now because you are praying to God who is a now God. Ngayon, maintindihan ninyo kung bakit itinuturo ng Bible that faith is right at the moment. Because the only time that God can answer your prayer is right at the moment you pray. Believe that it is yours already. At pagdating ng bukas, wala pa rin, you should update. Tulad ng ginagawa ninyo sa mga applications ninyo, ina-update ninyo pag na-outdate na siya. Ganun din sa faith ninyo. Bukas, next week, next month, outdated na yung faith mo. So you should update. You should say and declare, right now I believe that I have already received whatever I desire and prayed for. Because the very first day I prayed for this thing, I already believe I received. Therefore, I believe that I receive it right now. And I give you thanks, Lord. I give you praise because I believe I have it right now. After 3 years, wala pa rin, outdated na. You should update it. And after 3 years, kailangan mo sabihin, Father, I believe you are the I am. The very first day that I prayed to you, you have already answered. Therefore, right now, I believe that I have it. And if you will continue to say that every day, I believe I have it right now, then one day, you will get it. At kung, sabi ni Kenneth Hagin, if you are prepared to stand forever, it won't take very long. Kung prepared ka to stand forever, that every moment, you will update it. I believe that I have received right now. Mamaya, I believe that I have received it right now in Jesus' name. And I give you praise. Bukas, wala pa rin. I believe that I receive it right now. I-update mo. And I give you praise, Lord, because I believe you have already answered. Next week, wala pa rin. Update again. Father, I believe that I have already received. Father, I believe that you have already answered. Now, faith is. Faith is now. What things soever you pray, desire, when you pray, the moment you pray, believe that you have already received it. And the next thing will happen is, and you shall have it. So right now, iba sa inyo may mga sakit. Kailan ka maniniwalang gumaling ka na? Pag hindi mo na nararamdaman yung sakit? Pag sinabi ng doktor mo na wala ka ng sakit? No, you should believe it right now. Sa kabila ng nararamdaman mo ngayon, you should believe that you are already healed right now. Some of you, kailangan nyo ng pera. Kailan ka maniniwala na ang Diyos provider siya? Pag may nag-abot sa'yo ng pera? Pag may nagbigay sa'yo ng trabaho ngayon? No, you should say it right now. Father, I believe that I have already received the supernatural provisions because you are my provider and I believe I receive right now. Kailan ka maniniwala na meron ka ng house and lot? Pag meron ka ng house and lot, no. You should say it right now. I believe in the name of Jesus that you have already given me that house and lot. Kailan ka maniniwala?
na meron ka ng negosyo. Pag meron ka ng puhunan, no, you should say it right now. Father, I believe. For giving me the capital. For giving me the cash. Kailan ka maniniwala na binago na ng Lord yung family members mo na masama ang ugali, na masama ang lifestyle? Pag nakita mo siyang pupunta na sa church o nakita mo nagbabasa ng Bible, no. Right now, you should believe na binago na siya ng Diyos right now. And then update it every day. Kapag hindi mo magawa yan, na i-update every day, it's because you are not in faith. Because if you are really in faith, then you are willing to update every day. Every day you should confess. Every day you should declare. And every day you should thank the Lord because He has already answered you. Every day you should praise Him. And you will have it. Okay, so dito tayo magtatapos. And then sa mga susunod, abangan nyo lang kasi iba sa atin, hindi talaga siya hindi niya nakikita yung victory sa kanyang faith walk kasi nakarinig lang siya ng isang message about faith. Akala niya okay na. No, marami pang mga aspects na kailangan nating matutunan para mas ma-equip tayo how to live by faith.